May tanong sa akin. Hello sir, good day po. Matanong lang, okay lang po ba na di nabayaran ang mga ola na matataas ang interes? At matanong lang po, magkano po ba talaga ang standard na interes na dapat ipatong sa mga nag-utang sa mga pautangan? Please hide my identity po. Salamat po, sir. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, sa video po natin ngayon, alamin natin, meron ba talagang standard interest na dapat sundin itong mga bugo katabusadong online lending apps na to? Okay po? Tsaka, bakit ba? No, may mga bugo katabusadong online lending apps na sobrang taas ng interest na kinakarga nila, tsaka ano ang dapat natin gawin. No? Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at siyempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay obligasyon at responsibilidad na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. Okay, so natatanong nga kayo kung po pwede na bang hindi bayaran yung mga sobrang tataas na interest at saka tinatanong nyo rin kung meron ba talagang standard na interest na pwedeng ipatong sa mga nangungutang po sa mga pautangan. Okay, bago ho natin sasagutin, santabi muna natin siya. Alamin muna natin bakit ganun. Bakit merong mga lending, financing at banks, at lalo itong mga bugo katabusadong online lending apps na sobrang taas po ng interest. Okay, kasi po, sinuspend po yung ating usury law. Kasi po itong batas na to, ang nagre-regulate po ng interest, na kailangan ipatong po, pagka tayo nang hihiram. Okay, sinuspend po siya. So ngayon, ang nangyari, ang sabi lang po is kailangan may ugnayan o unawaan pagka po tayo ay manghihiram. So ibig sabihin po dapat tayo ay nag-agree dun sa ating hinihiram. Okay? Yes, yung mga nagpapahiram po magseset kung magkano yung hihiramin po ninyo, kung kailan yung kung gaano kahaba siya, tsaka yung magkano yung magiging interest rate. Pero dapat yan kayo po ay nag-agree. Okay? Importante ho yun na dapat meron kayong kaunawaan. Nag-agree kayo dun sa inyong hinihiram. Okay? Kasi kaya nga po siya kumbaga, ang naging condition sa pag-suspend po ng usury law, ganun. Dapat may unawaan. Ngayon, nakita ho kasi yan nitong mga bugo katabusadong online lending apps na wala nga po suspended ang usury law. Kaya ayan po. Nagdatingan yung mga bugo katabusadong online lending apps na yan. Saan ho kayo nakakita? Pahihiramin kayo, approve 5,000, matatanggap nyo lang po 2,500. Oh. Pagkatapos nun, 7 days lang, yung 5,000 nyo, magiging 7,000, 8,000 ho yan. Grabe. Unconscionable na ho masyado. Pag sinabi hong gasing unconscionable po is, kumbaga hindi na ho makatao yung ipinatong na interest. So, pagka ho ganun, pwede hong panghimasukan ng korte yan. Na ibaba. Kasi ito yan. Ayon po kasi sa batas natin, kung wala pong napag-usapan na interest, ang susunod po ng batas natin is yung 6% per annum. Dati ho yan 12 Ngayon ginawa po siyang 6% per annum. Yan po kung walang napagkasunduan. Okay, ngayon, ito yan. Medyo masalimuot kasi. Itong mga bugo katabusadong online lending apps na to, wala naman ho kayo talagang di ba? Unawaan. Meron ba kayong pinag-usapan? Malinaw ba doon sa kanilang apps yung inyong pinapasok? Di ba nga, kalimitan dyan sa mga yan, lalo sa mga fly-by-night. Bigla na lang nagdi-disburse. So, ibig sabihin, wala akong ugnayan, walang unawaan. Diba? Pag ganun po ang nangyari sa inyo, ang maipapayo ko, base po sa aking experience at opinion ko po ito, bayaran nyo na lang po kung magkano yung dinisburse sa inyo. Lalo ho kung fly-by-night yan. Kasi kung fly-by-night yan, hindi siya entity Diba? Wala siyang
Wala siyang karapatan talaga magpautang. Kaya nga may listahan. Di po ba? Kung yaan po, online lending platform. Dapat yan, nakalista po sila. No, dun sa recorded online lending platform. Pag wala, illegal yun, definitely. Okay? Ako gusto ko hong liwanagin kasi marami ang nalilito dun eh. Okay, ngayon, ito. Ang tanong kasi, pwede bang wag nang bayaran yung matataas na interest? Okay. Meron po kasi tayong standard na interest na sinusunod, no? Kasi lately, nakita po ng Bangko Sentral ng Pilipinas yan. Yung po tinatawag nating ceiling on interest rate. Okay? Ayon po doon, sa memorandum na yon, pagka po ang hinihiram po ninyo is 10,000 pababa at ang term po hindi lalagpas ng 4 na buwan. Okay? Ang pinakamataas po na interest na po pwedeng ikarga is 15% per month. Total po yung 15%. Out of the 15% po, 6% po is yung nominal. Okay? 9% po is yung para sa mga other charges. Okay? Yung processing fee o kung ano-anong fee. Okay? Pero pwede naman po iba rin ng, ang style ng gagawin nila. Pwede yan, i-disburse sa inyo ng buo. Okay? Tapos, pag dumating yung due date, tsaka lang kakarga yung 15%. Pwede yun. Pwede rin naman tatanggalin muna yung 15%, di ba? Processing fee, tapos kung magkano na lang yung na-approve sa inyo, yun yung babayaran ninyo. Okay, one sample ito. Okay. Pagka di-disburse po is 1,000, ang ibabalik nyo po after 30 days is 1,150. Pagka po yan, kinaltas, yung 15%, 850 na lang ang nakuha ninyo. Ang babayaran nyo na lang po after 30 days is 1,000 pesos. Okay? Kasi po, ayon nga doon sa memorandum, 15% po ang maximum in 1 month. Ngayon, lumagpas kayo ng isang araw. Okay? Automatic po yun, 5% na po yun. Consider as 1 month yun. Pero yun, hanggang 30 days yun. 1 to 30 yun. 5% lang. Hindi po araw-araw. Okay? Pwede naman nilang gawing araw-araw yun eh. Pero yung 5 divided by 30. 5% divided by 30, ganun po siya. Okay? Pwede naman lang gawing araw-araw, walang problema yun. Basta maliwanag, yung 5% na penalty po is sa isang buwan yun. Maski naman yung interest yung 15%, pwede rin naman nilang gawing yun araw-araw yun Pero divided by 30. Okay po? Wala naman problema doon. Basta yan, pag tinuos yan sa loob ng isang buwan, 15% yung interest, okay? 5% po yung penalty. At maliwanag din po na hanggang 2 doble lamang po ang pwedeng singilin. Okay, doon po sa kliyente. For example po, 1,000 pesos, di ba? 6 months nyo nang hindi nabayaran o medyo natagal lang kayo hindi bayaran. Okay? 1,000 plus 150 na interest, di po ba? Sa loob ng isang buwan. Yun po is hanggang 2 doble lang. Ibig sabihin po, hanggang 2,000 lamang po ang pwedeng singilin sa inyo. Okay? Kahit na humaba po yun. Sana po na nakukuha natin na yun po yung standard. Now, eto yan. Pag lumagpas po tayo ng 10,100 o 10,001, wala pa ho tayong ceiling on interest rate. Diyan po pumapasok yung sinasabi nung na-suspend yung Cirilo na dapat yan, nagkakaintindihan ho kayo. Meron kayong unawaan, tinatanggap nyo yung terms and condition. Kaya napaka-importante ng The Truth in Lending Act. Kasi sa The Truth in Lending Act, kailangan po sinasabi magkano yung na-approve or nakalagay po dun sa apps. No? Ito yung na-approve sa'yo. No? Kasi let's say for example, ang request nyo is 10,000. Na-approve lang 1,000. Dapat yung nakalagay doon. Fully disclosed na 1,000 lang po na-approve sa inyo, tatanggapin nyo po ba? Pag sinabi nyong no, tapos ang transaksyon. Kung sinabi nyong yes, tuloy-tuloy yun. Ito po, idadagdag namin interest. Ito yung processing fee. Ito magiging amortization nyo. Ito term ninyo. Ito ang first due date ninyo. Ito penalty. Lahat dapat yun fully disclosed. Okay po? At nga pala pagka po yan 10,000 pababa, dapat wala ng extension yan o di sinasabing lang prolongation. Kasi yung 15% po na sinasabi doon is kabuuan po na additional. Okay?
Pwede silang mag-extension or prolongation, pero dapat alam ninyo, dun sa above 10,000. Okay po? Kasi itong mga bugo katabusadong online lending apps, masyadong nilapastangan, no, yung kanilang mga kliyente. Hindi naiintindihan yung batas eh. Kasi nga, di umano daw, mga dayuhan daw po. Di umano. Yung mga may-ari. Paano maintindihan yung batas natin? Di po ba? Hindi po pwedeng ma-adapt yung batas nila dito sa Pilipinas. Hindi, may kanya-kanya ng batas ang bansa. Di po ba? Yan mahirap eh. Papasok sila sa isang teritoryo o sa isang bansa, tas dadali nila yung hindi pwede yun. Dapat sumunod sila. Di ho ba? Ang nangyayari kasi, ayan, nakita nyo, napakaraming fly-by-night. O di ho ba? Ito ulitin ko. 3 ang kailangan nyo malaman para masabi nyo legitimate yung lending na yan or OLA. Dapat yan incorporated. Dapat yan may secondary license. Okay? Tapos yan dapat ay kasama sa recorded online lending platform. Yung recorded online lending platform po, mache-check nyo yan sa website ni SEC. Meron din po ako yan sa aking description box. Click nyo yun, pupunta kayo doon, re-redirect kayo. Pag nandun po siya, ibig sabihin po, legitimate siya. Pwede siyang magpautang ng online. Ibig sabihin, advertise, pwede. Magpa-apply, pwede. Magproseso ng application, pwede. Mag-disburse, pwede. Maningil online, pwede. Lahat po online, pwede yun. Basta kasama siya sa recorded online lending platform. Pero, hindi yung ibig sabihin na kasama sa recorded online lending platform, matino. Okay po? Hindi ho lahat. Meron ho diyang mga naliligaw. Okay? Kaya kung ako sa inyo, kagaya nung sinabi ko doon sa mga previous video ko, panoorin nyo na lang po para maintindihan nyo. Kasi, pag paulit-ulit ako, masyadong hahaba yung video natin eh. Mahaba na nga po, di po ba? Basta ho, ingat ng ibayo. Kasi, isa pa, kung ako sa inyo, huwag nyo nang tangkilikin. Kasi marami ho nagsasabi niya, pasara. Paano nyo ipasasara? Kung tayo inuutangan natin sila. Diba? Kasi may demand eh. Diba? Tayo rin ho ang may nangungutang tayo sa kanila. Binibigyan natin sila ng opportunity na, ayan, sige, may negosyo ka. Inuutangan natin eh. Huwag natin silang tangkilikin, huwag nating hiraman. Magsasara ho yung mga yan. Totoo po. Lalo yung mga fly-by-night na yan, pag wala ho kasing demand, or wala silang kliyente, o hindi sila nakakapagpautang, magsasara yan. Tayo ho kasi kinukonsinti natin eh. Aminin na ho natin. Di po ba? Kasi madali manghiram eh. Di po ba? Hindi ko ho sinasabi na na kayo ang sinisisi ko, hindi po. Alam ko na dumadaan ho lahat ng tao. Ako, dumadaan ako sa agipitan. Pero I make it a point po na hindi ako manghiram dyan sa mga yan. Kasi alam ko, yung idudulot sa akin yan eh. Di ho ba? I-weigh natin. Tama ba? Or mas pabor ka ba na walang yaing ka? Makakuha ka lang o makahiram ka sa kanila mas madali? Para sa akin, hindi. So, i-weigh ho natin, di ba? Hindi po pwede na, mabilis dyan, dyan na lang tayo. Ano po? Wag ho ganun. No? Sana po na-discuss ko ng maayos para kahit papano nakaintindihan po natin. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.